Kumusta mga Kanoyse? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoyse. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol kay Mayor Alice Go. Yung singaw ko talaga Mayor na tuloy. So patungkol na naman ito kay Mayor Alice Go. So ang video ito ay from the news board. So meron tong pamagat na kakapasok lang. Grabe to. PBBM nahuli na si Alice Go. Protektor binunyag, Duterte lapid harapang binira. Diyos ko po, ano na naman to? So bago natin simulan the news board, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoyse. So pasensya na taga guys kasi may singaw ako yung pagsasalita natin. So again, bago natin simulan, don't forget to like, comment, share, subscribe our YouTube channel, Pilipinoyse. Kung gusto niyo lang naman na may kasama kayo manood, diba? So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, grabe to, PBBM, nahuli na si Alice Go. Protektor, ibinunyag, Duterte, lapid, harapang binira. So, like, comment, share, subscribe. Start. Yung singaw Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ilantad ng NBI na nagmatch ang fingerprint ni Alice Go at ni Go Waping, abay heto, planong tumakas ni Mayora. Pero ayon kay Senator Gatchalian, bago pa Huwag natin sanang patakasin yan, ako. palayasin itong si Mayora, abay ibunyag na ang mga protektor at big boss ng Pogo. Si Go Waping ay si Alice Go. At dahil nga mayroong supina na nakapataw sa kanya, kung ako sa kanya, dapat sabihin niya nilang lahat ng mga nalalaman niya tungkol sa Pogo Hub. Dahil yung mga mastermind, nakawala pa rin at large pa rin sila ngayon. Siya ang may direktang koneksyon dito sa mga taong to. So dahil nga siya ay matatanggal na yung kanyang birth certificate, mas maganda pa sa kanya, sabihin niya nilang yung totoo. Kung sino ba yung mga mastermind, sino yung mga koneksyon dito sa ating bansa para tuluyan na... Tama, para siyang gagawin siyang informant ngayon. 'Di ba? Kasi syempre, laking perwisyong binigay niya sa Pilipinas if ever na papatunayan na siya nga talaga yung samkay nagpapagalaw sa Pogo or may kinalaman siya. At syempre, sana sa tulong niya rin parang na lang ba, kabayaran dun sa mga pagsisinungaling niya, 'di ba? Ikaw sino yung mastermind mo? Parang lang siya yung time ng tukhang, 'di ba, na hinuhuli yung mga pusher ata yun, tapos sila yung some kind magtuturo kung sino yung mga kinukuhanan nila. Parang ganito lang din. So dapat talaga bago bitawan yan or bago i-deport yan, sana talaga gamitin talaga natin dito para naman makaganti tayo ba. Tuloy. Ating malaman yung mga taong nasa likod nitong Pogo Hub. Napakahirap pagkatiwalaan itong taong ito dahil bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig kasi nung ngayon, di mo na ngayon malaman kung ano yung totoo. Hindi. Pero nakita naman natin, ebidensya, matibay na matibay siya si Go Waping. So ibig sabihin talagang i-deport siya. Pero dahil nga may mga kasong na i-file laban sa kanya tulad ng human trafficking, susunod na itong co-warranto, susunod na yung money laundering at iba pa, pati BIR ay hinahabol siya dahil nga marangya yung kanyang pamumuhay, pero pag tinignan mo naman yung kanyang income declaration o yung kanyang tax declaration, walang binabayad. So itong mga kasong to, harapin niyo muna ito bago siya i-deport sa ibang bansa. Dagdag pa ng senador, matindi talaga itong si Alice Go at binunyag din ang ilang pang modus ng mga tsekwa at mga sindikato sa PSA. Ibang klaseng tao siya hindi siya normal na tao. Agree ako doon. Ibang klaseng tao talaga siya, men. Kasi siya lang yung bukod tanging alam niya naman kung ano yung pinasok niya, pero yung pag-deny niya is grabe. Dinala niya talaga sa Senado Kaya hindi malayo na siya rin ang may pasimuno ng Pogo. So siya ay talagang built to lie. Marunong talaga siya magsinungaling. At ngayon, nakikita natin na malalim yung kanyang galamay pagdating rin sa Pogo dahil meron rin mga information kami na konektado rin siya dito sa PORAC na Pogo Hub. And nakita rin namin dito sa case ni Alice Go na yung pera hindi dumadaan sa formal channels natin. Yung mga dumaan... Grabe, no? Pengin naman ng isang bundle, bili ko lang ng motor, sa formal channels, hindi dinideclare. Itong nangyari ka Alice Go, I think it's an eye-opener to sa atin, no? At this is only the tip. Marami akong nakukuhang information ngayon ng mga Chinese, mga dayuhan, bumibili ng lupa sa Cagayan, bumibili ng lupa sa Palawan, na merong area in Palawan. Ang daming Chinese bumibili. At nagtataka sila paano nabibili. Baka ito yung paraan nila. Itong mga dayuhan na ito ay nakakuha ng fake birth certificate. At dahil Pilipino na sila, bumibili na sila directly ng mga lupa. Grabe, yan, nagiging... Dapat din, panagutin din yung PSA dyan. Kasi parang imposible naman kung
naisahan kayo, di ba? O siguro, sige, pagpalagay na lang natin na naisahan talaga kayo. Pero yung mga ganito kasi, parang no excuse dapat to eh. Di ba? Parang ano ba yan, hindi na kayo gaanong stricto. Bakit ba? Bakit? Samantalang sa iba naman, sobrang stricto nyo naman. Ano bang meron sa kanila na wala sa ibang kababayan natin na parang sila pa yung pinapahirapan tuwing nagpa-process sila ng mga papeles nila dyan sa mga ahensya ng gobyerno? Bakit? Ano bang meron sa kanila? Dahil ba mayaman sila? Whatsoever. Modus na rin ngayon kasi marami ako naririnig na report na ganyan at gusto namin maimbestigahan kung ganyan ba yung naging butas. Meron talagang sindikato na nag-ooperate sa Philippine Statistics Authority. At yan nga yung isang legislative output namin, talagang dapat pinangalanan Philippine Statistics Authority. Dapat panagutin din yun eh. Dapat isali yun kay kay Mayor Alice Go eh. Dapat same sila ng timbang ng punishment, 'di ba? Forma na sa akin lang naman yun. Itong birth certificate at late registration process natin dahil LGU level to eh. At ang kumukuha ng civil registrar ay mga mayor, mga local government unit. Ayon naman kay Senator Hontiveros, dapat nang madaliin ni Solgen na sibakin sa pwesto itong si Alice Go para mapanagot ito bilang protektor ng Pogo. Ayon naman sa bagong upong NBI chief na si Jaime Santiago, walang kawala dito si Alice Go. Kahit pa subukan pa nitong tumakas dahil meron na din itong lookout bulletin order at matibay na ebidensya ang fingerprint sa korte. Yung fingerprint dapat lang talaga. Kasi kapag ka talaga nakawala pa yan, ewan ko na lang talaga. Dapat bantayan na yan sa bahay niya like 24/7 eh. Guo Waping Ilin and compared it with na kinuha noong 2006 at yung fingerprint impression ni Guo Alice Ilial, we found it to be similar, the same, one and the same person. Dactyloscopy is an infallible science of identification. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Conclusive ito. Sa korte, walang grabe no? Ganun kahigpit yung fingerprints, men. Even twins, hindi siya pwedeng mag-match. Minsan nga parang even ako, parang hesitant, o hindi siya hesitant, parang duda ako or napaka-imposible naman sigurong wala kang makapareha ng fingerprint, di ba, sa dami ng tao sa mundo. 7 billion na ba tayo or 8? Di ba? Or siguro meron pero isang daliri lang or ewan. Baka kunyari itong fingerprint mo dito sa hintuturo, fingerprint ng hindi liit ng ibang tao, sila yung nag-match. Baka meron ganun Grabe yung ilusyon eh. Tao sa buong mundo na magkapareho ng fingerprints. Matatandaan na pinalitan ni PBBM ang dating NBI chief na nakaupo sa panahon ni Duterte dahil alam ng Pangulo na mas maganda ang takbo ng investigasyon kung walang koneksyon nito sa mga Duterte. No comment pa din ang mga Duterte sa usapin ng Pogo. Diba? No comment sila sa usaping Pogo pero doon kay Kibuloy, pati sa WPS wala din silang comment doon. Pero kay Kibuloy, wala eh. Grabe yung mga nila, rebuttal nila. Nadadawit ang pangalan ni Duterte dito kay Mayora. Buwelta naman ng isang attorney abay busy ang Duterte sa nalalapit na eleksyon kung saan nayanig na umano ang Marcos at Dilawan dahil sa 3 Duterte ang tatakbo bilang senador. Actually, hindi natin masasabing nayanig eh. Kasi ako, diehard naman ako eh. Duterte supporter ako eh. But, dito lang talaga sila tumagilid. Like, men, may statistics ba? Ewan ko kung gaano kalaki yung impact ng issue patungkol sa WPS sa mga Duterte. Like, I think dito sila mas masisiraan eh. Yung confidential funds dati ni BP Sara, parang din yun, may konti din yung kirot. But I think dito talaga sa WPS sila nagka-problema eh. Even me, parang napapaano ako ba na grabe yung gano'n no comment ka lang. Water cannon, tapos may nabalian ng daliri. No comment ka. Pero kapag kasi Kibuloy, sinugod ng mga otoridad ay grabe. Ito po ang kanilang plano. Magsasalib puwersa, Dilawan, Tinklawan at Marcos administration laban sa mga Duterte. Sagot siyempre ito doon sa sinabi ng nanay ni Bibi Sara na 3 Duterte ang tatakbo. Siyempre, nayanig po silang lahat. Talaga ba? Ang balita ko dyan sa Malacanang, sa politikal, gabi-gabi sila nag-meeting dahil talagang hindi nila maintindihan kung anong gagawin na ngayong 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Kung magkakaroon pa ng 3 Duterte,
wala na po silang numero para tanggalin si Inday Sara Duterte bilang Vice President. Ibig sabihin, Talaga ba? Talaga ba? pare-pareho sila mga oportunista, pare-pareho sila mga walang paninindigan, pare-pareho sila mga prinsipyo, magsama-sama kayong lahat. Sa tingin nyo ba bantayan sa Duterte? Hindi po. Kapag sila nagsama-sama, alam na ng taong bayan. Nako, wala kayong mga mabuting gagawin. Sagot naman ng dating senador, huwag kampante, baka manalo pa ang mga Duterte dahil Hindi natin pwedeng Well, even me naman guys, even me naman, alam ko naman na may potential talaga yung mga Duterte na ano nga, makatungtong nga sila this coming election or mananalo talaga sila. Even nga si VP Sara, may chance din naman siya na manalo. Ano? Kasi yun nga, wala naman talaga tayong statistics talaga. Siguro this coming election, doon natin malalaman kung gaano ka laki ang impact ng some kind rate ni VP Sara no? Or yung support sa kanya ng mga tao. Ewan ko lang, kung kunyari, sa nalalapit na 2028, kasi May yung election, di ba? Correct me if I'm wrong. Baka, ang gagawin nila, mga March or February, baka si VP Sara biglang maging concern sa WPS. Tapos yun, baka doon, in that way, baka manalo si VP Sara. Ano? Kasi sa mga napapansin or nakikita natin ngayon, sirang-sira ang mga Duterte sa sa usaping China WPS. No? Ang capacity nitong mga to na manloko at mambudol ng mga kababayan natin. Nakita nyo, di ba, yung halos maiyak-iyak si Duterte na humahalik sa bandila, sabihin in 3 to 6 months, tanggalin ko yung crime, corruption, yung illegal drugs, ganun, etc. Maraming nadala po nun. Kaya ayokong i-underestimate yung capacity nila na manloko ng kababayan natin. Mahirap magkumpiyansa kasi maraming pera ito. Maraming nanakaw po itong mga tao to, kaya kailangan nating siguraduhin. Si Lito Lapid ay chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Yan, hindi yan maidideny. Ngayon, yung bang mga pogo-pogo na yan, pasok yan sa games, mga amusements, pasok yan sa committee ni Lito Lapid. Nako. Dapat nga siya yung unang nagdidinig yan Dapat nga yung committee niya ang nagdidinig niya, ang issue na yan, tungkol sa pogo. Kasi yan yung mga... So, dahil hindi siya nagdinig, yun, pinagdududahan tuloy siya ng mga tao. Laro, mga games na ipinasok sa Pilipinas na masama. Yung mga nire-regulate ng PAGCOR, games yan. Tama. Ito, nire-regulate nito ng PAGCOR, mga pogo, games yan. Ibig Para sa akin nga, I think dito sa mundo ba, hindi naman illegal yung yung sugal. Ang illegal lang talaga yung hindi ka registered. Pero kapag registered ka, legal ka 'Di ba? Nakakaaning lang. Yan nga lang ito nga, mga registered naman, pero yun, hinahaluan naman nila ng illegal, di ba? Committee dapat ni Lito Lapid ang nagdidinig yan. Siya ang Senate Committee Chairperson ng Committee on Games, Amusements, and Sports. Doon na lang ako sa kanya magdidiin. Kasi yung tungkol sa pagiging protector niya ng pogo, wala akong ebidensya. Si Engineer Toto na ang nagdi-discuss niya. Dapat nga siya ang nagsasagawa ng pagdinig sa bagay na to. Buti pa to si Atty. Enzo, parang okay, hindi ako sa niyan. Si Toto na lang. Si Toto Kausing, kasi si Toto Kausing grabe ang tapang nung huling interview niya nga, nung huling vlog niya, sabi niya, hinahamon mo ko ito, ebidensya. Grabe matapang yung taong yun, men. Tuloy. Dapat, nagkaroon siya ng pagdinig sa bagay na to, lalo na yung PAGCOR. Tingnan nyo, nagtuturoan ng kamay yung mga LGUs. Yung Mayor Kapil ba yun, ng Purak, tinuturo yung PAGCOR. Yung PAGCOR naman, tinuturo yung LGU. Nagtuturuan sila. Grabe. So ngayon, ano ang dapat gawin ni Lito Lapid? Kasi siya yung chair ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. O di siya dapat ang magkakaroon ng pagdinig nito? Tama. Okay, wag kang mag-focus, Lito Lapid, doon sa mga atake sa'yo ni Toto Kausing. Ang sagutin mo, anong ginagawa mo bilang chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports sa bagay na yan? Una, ang PAGCOR. Bakit hindi maayos na nare-regulate ng PAGCOR ang mga pogo? Yung pogo ng Bamban, yung pogo ng Purak, ang iba pang pogo. Bakit hindi nare-regulate ng maayos yan ng PAGCOR? So ang gawin mo dapat, Lito Lapid, umaksyon ka. Di ba? Action star ka Umaksyon ka. Ipatawag. Nadama yung pagiging action star ayun daw, kilos-kilos daw, Supremo. Mga PAGCOR. Kasi ikaw yung Senate Committee, yung chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Linagay ka dyan, o kaya yan ang pinili mong komite, ibig sabihin yan ang gusto mo, yan ang expertise mo. O di dapat gawin mo yung homework mo. O ikaw dapat yan, PAGCOR, yung mga inaano ng PAGCOR, yung mga pogo, sa'yo yan, Lito Lapid. Aksyonan mo yan, action star ka Ikaw ang chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Yan. Yan, yung mga pogo na yan. Kaya siguro siya ikinukunik dun sa di ba? Lucky South.
Nako. Kasama yan sa ano, yung Pogo, kasama yan sa games. Ang pinakamagandang usanang ginawa Lito Lapid, kung action star ka talaga, dapat ang ginawa mo, action. Action, agad. Ano yung action mo? Pinatawag mo ang pagkor. Inimbestigahan mo ang pagkor. Kor, ano ginagawa nyo? Oh, paano ito nakakalusot sa inyong mga Pogo na ito? Oh, di ba? Yun dapat ang ginagawa mo. Kaya lang, ang gumagawa pa ng ganyan, si Senadora Risa Hontiveros eh. Oh, busy daw kasi si Lito Lapid sa shooting ng Batang Quiapo. Yan yung Yun lang. Yun lang. problema dito mga kapo. Binigay na nga sa kanya yan kasi, siguro binigay yan sa kanya, pwedeng yan ang ni-request niya. Or pwedeng wala nang nakikitang ibang pwedeng ibigay sa kanya na medyo madali-dali. Diba? Yan dapat ang ginagawa mo. Umattend ka lang dun sa hearing dahil nabanggit yung pangalan mo. Hindi eh. Dapat umattend Oo nga, doon galit ng galit nga siya doon, men. Pero yun nga naman, since hindi pa naman talaga natin alam yung katotohanan, of course, let's give him the, you know, ano yun? Innocent until proven guilty. So, yun pala yun. Hearing na yon dahil tungkol yun sa'yo. Dapat nag-joint committee hearing ka na doon. Di ba? Yung mga online gaming na yan, yung mga patayaan na yan na online, dapat nire-regulate na yan. Matindi na dapat ang pag-regulate niyan. Yan ang trabaho ng komite ni Lito Lapid. Kaya lang wala eh. Sabi ni Lito Lapid, bihira na nga lang akong umattend sa mga hearings, bihira akong magsalita. O, tapos daw nabanggit yung pangalan niya, kaya umattend siya doon para i-clear ang pangalan niya. Nako. Hindi. Dapat umattend ka sa hearing na yun kasi Pogo yun eh. Tungkol sa Pogo yun. Trabaho mo talaga yun. Mainit Nako, ngayon ang mukhang gets ko yung ibig ipabatid ni ano dito, min eh. Ni Atty. Enzo eh. Mamaya. Mamaya. Sa Pogo, part yan dapat ng saklaw ng committee mo. Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Oh, ay noon, bilib na bilib ako sa'yo. Mula bata ako, pinapanood ko yung mga pelikula mo. Leon Guerrero. O, di ba? Ano, magsisibuyas. Napanood mo ba yung Leon Guerrero? Alam ko pa yan eh. Sabi niya, pag napatunayan daw, magre-resign na siya sa Senado. Nako. Eh, pag napatunayan, kahit wag ka na mag-resign sa Senado, wag ka na lang tumakbo sa 2025, okay na yun. Okay. So, magre-re-election pala tong si, Senator Lito Lapid. Correct me if I'm wrong. Tama ba yung pagkakaintindi ko? So, yun lang naman. That video is from the news board. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino AC. So, kita nyo naman yun, men, di ba? About pa rin yun kay Mayor Alice Go. Tagilid na talaga siya, men. Ano na talaga to? Wala na talaga siyang takas dito, men. Minalas-malas talaga siya sa administrasyong ito. Grabe. Can you imagine that siguro if ever na Dutertes pa rin yung may hawak ng ngayon ng commander-in-chief. For example, pinatakbo nila si BP Sara as a president. Tapos si Sara yung nanalo, di ba? Nako. Another 6 years, so mga 12 years na pamamayagpag ng Pogo. Mas delikado yun. Kasi mas lalong lalaki yung reach ng Pogo eh. Luckily na lang talaga na na siya ngayon, nagkagulantangan na So, good job yun. Tapos yun, since matibay din naman yung mga ebidensya niya, yun nga, pati mga fingerprint. Wala talaga minalas-malas. Also, gusto ko rin yung nila, some kind plan nila na bago natin i-deport yan, of course, gatasan muna natin yung niyan, yung mga kaalaman niyan or mga nalalaman niya. Like for example, ikanta niya lahat ng mga involved, especially mga big bosses. Yun naman talaga yung pinaka inaano natin dito, men, kasi if ever na ma-wipe out si Mayor Alice Go dyan sa Pogo, of course, may mga susunod pa din naman yan. Tapos yun nga, dapat talaga i-wipe out talaga lahat ng Pogo para hindi na maulit ng mga ganitong senaryo. Kasi if ever na hindi mapaklos ng mga Pogong to, wala talaga to. Baka 5 years from now, 3 years from now, 10 years from now, meron na namang mga issue ganito. Magugulat na lang din tayo na, meron na namang tumakbo ng mayor o baka nga mas nakakatakot kung tatakbong senador, diba? Nako, senador tapos magpoprotekta sa Pogo. Nako, yun yung mas nakakatakot. Kaya tayo talaga ngayon, dapat maging masusi na tayo sa mga iboboto natin. Yun nga lang, minsan, mahihirapan din yung tayong bayan sa pagboto talaga ng mga politiko. Kasi yung taong bayan, ang binoboto lang naman nila yung yung mga nakikita nila sa TV, yung may mga ads, yung mga kilala talaga. Kasi tama nga naman, paano tayo boboto ng taong hindi naman natin kilala? At the same time, yung mga kilala naman nating tao, pwede lang ding
mga good image lang din yung mga pinapakita nila. So, ang hirap bumoto talaga, men. Like, legit talaga yun. Kahit sabihin pa natin na magbe-base ka lang sa mga track record nila or sa mga nagawa nila. Meron talagang mga kalokohan yung iba dyan eh. Ang sa ano lang talaga, sobrang mahihirapan tayong i-filter yung mga yan. 'Di ba? My God. So, I think that's it na lang muna. So, again, Filipinoise. Also, about dun kay Lito Lapid, Senator Lito Lapid. Natumbok din ni Attorney Enzo na action star ka. Grabe. Action star ka, diba? Patunayan mo, umaction ka. Ginaganon niya eh. Tapos, may dinagnag pa siya doon eh. Yung si Toto Kausing, natatawa talaga ako doon sa argument ni Toto Kausing eh. Ewan ko lang talaga kung totoo yun. But anyways, hindi pa naman natin talaga alam kung totoo ba yun or hindi. Hintayin na lang talaga natin na lumabas yung katotohanan. And then, yeah. Again, that's it na lang muna kayo. Ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching Filipinoise. Peace out. Like, comment, share, subscribe.